When people venture into the spiritual practice, they go forth on a quest to discover the invisible world. And oftentimes, in this journey, they forget to explore one of the most important pieces of the puzzle, themselves. Tonight, with the help of our guests from the Esoteric Society of the Philippines, we go on a mini quest to navigate the often unseen world. We talk about how they handle paranormal cases, the importance of case debriefing and introspection, and rogue servitors. Enjoy. Okay, ngayong gabi, ang ating mga guest ay matagal ko nang nililigawan na maging guest. Pero ayan, finally, nangyari na siya. And malaking pasalamat ko kay Aki, isang listener sa podcast and member sa ESP, na ayun nga, na-arrange namin ito. So tonight, ang ating guest ay si Miko and si Aki ng ESP, ng Esoteric Society of the Philippines. Good evening, sirs. Salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Ayan. Magandang gabi. Ayun. Thank you at pumayag kayo sa interview na to. Yun nga, matagal na akong may naka-ready na questions and yun nga, usually tinatanong ko tong questions na ito sa mga practitioner. Pero if you can, yun nga, baka kasi I usually mention in passing, na-mention ko yung ESP, Esoteric Society of the Philippines. May mga guest yata ako, past guest before na naging, I'm not sure if naging member. Yes. Na pag-usapan namin yun before. So, can you tell us about ESP? Paano siya nag-start? And kung kailan kayo pumasok, ganun. When we started ESP Shops, that was 2011? 2011, yeah. Hmm. I was part of the founding members of ESP. Although during that time, I was just a member. But ESP is actually an offshoot of another group. I'm not sure kung naabutan niyo yung Spirit Questors by Tony Perez. Yes. During that time kasi, the Spirit Questors was already disbanded. And a lot of us wanted to continue yung ginagawa namin from Spirit Questors. Kaya binuo yung ESP. So, I think it was, we were in the hiatus for about a year. Okay. Tapos, tsaka namin, binalik yung submission namin under Esoteric Society of the Philippines. Ganun siya, kung paano siya nabuo. Si Spirit Questors will look at their work from way before. Very similar sa ginagawa namin. Kasi actually, dun lang rin namin kinuha yung And marami ring parang naging sister groups, Yes. ESP, coming from, branching out from the Spirit Questors. Bigla ako napaisip lang. Kasi I think, if I'm correct, isa sa sister groups is Lights Here. Tama ba? Yes, galing rin sila Peachy, Yes. sila Bright, galing rin sila doon. Okay. Actually, nung nasa Spirit Questors kami, they were my seniors, no? Okay. Sila yung ginagawa. Oo. So, bigla ako napaisip, nagkakaroon ba, baka wishful thinking to, pero nagkakaroon ba kayo minsan na may quest kayo as ESP, biglang sabihin nyo, parang kailangan ko ng backup, tapos tatawagin nyo yung sister groups nyo, hindi nangyayari yun. May times na gano'n, pero hindi naman yung during the, parang if they need more people, or if we need more people, we usually ask them in advance. Hindi naman yung parang, ngayon hindi namin kaya, whatever. Oo. Hindi naman, parang hindi naman nangyari yung ganong situation. But, yun nga, usually yan sila Peachy, minsan they ask, or minsan kami yung nag-ask rin sa kanila, may available na tao. Tapos parang rin, di ba, parang, volunteer group kasi kami. So, Yes. minsan, talagang walang mahatak na tao.
go to a case. So that's the time that we ask help from them. Since parehas kami ng parang methodology Yes. when it comes to dealing with these cases. So question, alam ko naman each group may kanya-kanyang methodology. Pero for you guys, let's say for ESP, ano yung ideal na mix nyo kung meron kayong pupuntahang case? Or depending sa case yon? Well, the usual process kasi is meron kaming dispatcher. So the dispatcher is the only one who knows about the case. Kunyari, si Aki, no, meron siyang problema. Yes. So, magna-message siya dun sa group or kontakin niya yung ESP. Si dispatcher yung sasagot, siya yung may initial discussion sila, ano nangyari, blah, blah, blah. Pero it's really just to assess kung it's case or not a case. Kaya hindi pa pinag-uusapan nun kung kung Deployment o ano. oo. So once ma-confirm or ma-verify ni dispatcher na okay, so this is a legitimate case, that's the time that the dispatcher will call for volunteers. So sila volunteers, no? Kunyari ako, tapos other people will say na, we're available this day. So doon lang kami makakabuo talaga ng team. Yes. Sometimes due to restrictions, minsan kasi malayo yung lugar or maliit lang yung place or minsan konti lang yung tao. So anong nangyayari doon? Kunyari, kailangan lang 4 persons pero ang available ay 7 or 8 tao. Nagkakaroon kami ng parang oracle reading to confirm kung sino dapat yung andun sa case. So, going back to your question, sino yung mix, no? Anong klase ng mix? Depende siya sa case, depende siya doon sa case. doon rin sa oracle reading, no? Minsan kasi available ka, gano'n, tapos pero hindi ka makakasama because of, yun nga, merong, so to speak, vetting process or parang selection process. Selection But process. Oh. yeah, interesting enough, we always believe pag nasa isang kaso ka, you're really meant to be in that case. No? Yes. Di ba, Aki, ikaw, for example, Aki, ito, ano mga cases ang usual na napupuntahan mo? Kasi may mga ganun eh. Kunyari, for example, it's a kulam case, madalas ako nasa kulam case, o pag yung case ay may kinalaman sa property or sa construction, ganyan, kadalasan ako yung napupunta doon sa mga kaso na si Aki. Aki, ikaw meron ka bang common But usually, napuntahan ko about elementals and okay. cases about family na sometimes may spirit, pero mostly may elementals, So may mga ganung bagay. Meron para sa amin dati na if it's a parang murder case, andun Yes. siya, whatever. So maraming ganon. So ito yung specialization sa mga cases na gano'n. So ang tanong ko dyan, sinong napupunta sa aswang na case? Sa Meron suki. May suki minsan ba ganun? ako, pero Okay. minsan lang naman ako siguro. Ano ba? Well, ako parang mabibilang lang yung aswang case na ko. Pero alam ko meron, pero si Denise yata or si ano, pero usually. Tsaka madalas pag magkakasama kami in a training, may aswang na na umaaligid. Oo, meron talaga nako. Sige, mamaya babalikan ko. yan. Yung next question ko lang kasi again, may mga in general naman si Aki di ko alam ano yung episodes na napakinggan niya. Pero in general, ang mga nakakausap ko usually they are experiencers, meaning they have different sensitivities or clear senses. Pero kadalasan gusto lang nila maintindihan yung kumbaga abilities nila. Trying to understand lang. Pero sa iba, meron ring iba naman na gustong i-develop further, ganon. Sa recruitment process nyo, ano usually yung, kunyari, alam ko may seasons lang kayo nagre-recruit, if I understand correctly, di ba? Yes. Okay. Yes, So sa ganon, ano yung parang conditions nyo in
kumbaga sa mga applicants? Well, usually, yun nga, you mentioned na seasonal lang kami. Kasi parang talagang once a year lang kami nag-open ng recruitment or ng applications. Parang we open it for a certain period of time, tapos may interviews. And then by the time na mag-anniversary kami, which is on July, um, doon namin ina-announce kung sino yung well, actually, even before that, ina-announce namin kung sino pasok. But once the anniversary happens, parang we already close the recruitment for the entire year. Next year ka na ulit namin interviewin or whatever. Or, yeah. But when it comes to abilities in particular, actually, even if, let's say, you start at zero, we accept people ng gano'n, no? Syempre, we have certain criteria that we are Yes. looking at. Na, syempre, it's tawag doon, it's how we choose people. But if you know or if you research about ESP, we have three guiding principles. And din yung titignan namin, the three guiding principles, which is service, unconditional love, and peaceful coexistence. So if we see those three qualities, that's already a big sa amin a big yes. Pero syempre, as mentioned, no, meron rin kaming ibang ginagawa rin na if Vetting to process. confirm if our Yes. to confirm if our yes is really a yes. So, but on a HR criteria, tinitingnan namin na kasi syempre, we are a volunteer group, di ba? We don't charge for, or we don't ask for monetary exchange dun sa aming services. So, even that aspect, no, for example, if you're still a student, syempre that's medyo questionable. Dahil Yes. how will you be able to say, spend for your pamasahe going to a certain place, diba? Correct. Ganon. So, may mga ganong things rin. Or kunyari, nakatira ka sa Cebu. Syempre, impossible naman na maka-attend ka ng if you're physically in Cebu, di ba? So, may mga ganong aspect. But, yun, yung na-mention ko kanina tatlo, alam na alam ni Aki yan. Yun yung titingnan namin sa, sa recruitment namin. Ito, practical question lang. Let's say magde-deploy kayo sa isang lugar. Tapos, let's say meron doon na, again, iba-iba naman ang social economic class ng mga tao. Meron doon na basta, hindi ko afford yung, especially now, na medyo malayo pupuntahan, wala akong pamasahe papunta dyan. Kino-cover ba ni Querent yun or hindi? Sometimes we ask the respondent to, for example, transportation. Kasi yun nga, since we're not charging them naman anyways for, the actual service, Yes. we ask them naman na, ano ba katawag nun, we can arrange for a transportation. Hindi kami hihingi ng pamasahe. Sila ang mag-arrange ng Sila mag-arrange transportation. na. Okay. Kasi nga, no monetary, amin eh. Oo. So sila mag-arrange ng transportation. Minsan naman, like, kunyari si Aki, meron siyang kotse, or ako may dala ko kotse. Kami na yung magka-carpool na kami, kikita lang kami sa isang place, tapos Okay. carpool na lang tayo papunta. Minsan malalayo na pupuntahan namin. Puntang Tarlac, puntang Laguna, puntang diba? Road trip talaga. Oo. Yeah. Siguro the farthest that we've been to was Cebu. Pero that was arranged talaga by, the respondent. So, medyo, malaking case siya. So, pinapunta na talaga yung team ng respondent. And the respondent shouldered the expenses for the plane fare. Diba? But, minsan pagka ganon, talagang kailangan isang tao kung sinong kaya. Yung ganun. In the past, no. Ngayon, wala naman kaming so far kasing layo ng Cebu. Oo. Oo. Ano yung case na yun para kailangan daling kayo doon? Kung pwede sabihin. Okay. It was a healing case na tawag doon.
if I'm not mistaken, it was a generational curse. Tapos, Okay. namamatay yung mga members of the family. But, syempre, in that time, ang pumunta doon would be I think it was the execom during that time, executive committee. Sila lang ang pumunta doon. Tapos, syempre, sinabay na rin nila, since andun na rin sila, parang they had a workshop with, hindi ko alam kung existing pa rin sila ngayon or kung if they are, hello, the Cebu Paranormal Society, CPS. Ano, ito, parang nagkaroon na rin sila ng training, whatever doon. Kasi, andun na rin naman sila. So, parang masulit rin yung Yeah, kanilang Oo. doon. Oo. Sorry if patalon-talon ako Pero okay, kasi kayo yung mga nakaka-experience, kayo yung mga nakakaintindi. So, kagrab ko yung opportunity itanong na mention nyo kasi generational curse. So, usually, I'm sure hindi natin masasabi na black and white generational curse is ito usually ang cause. Pero, ang generational curse, if sa pagkaintindi ko, usually, kasalanan ng ancestors. Tama ba? Tapos, inaako nung succeeding generation. Ganun ba Yes. yun? Okay. Yes. Okay. O, yun lang. Yeah, in a parang very straightforward definition, ganun nga siya, no? Kasalanan of another generation, pero nagsasuffer yung mga succeeding generations. Yes. So, it's not necessarily just, kunya, one person, ganyan. It's the entire family line. Minsan, certain gender ng babae, lalaki. Depende sa, sa generational curse. And when you say generational curse, hindi rin naman siya yung parang namatay o ganyan. It can manifest as economic status in life, no? Ganyan. Or yung cycles na si ganyan namatay because of ganyan, namatay si ganyan because of the same reason or disease. So, iba-iba siya, syempre. And sometimes, ang generational curse is not because someone created the curse or casted the curse on a certain, it was because of maybe a karmic situation na paulit-ulit na lang nangyayari. So, Talaga? marami siyang ganun points of view, but straightforward definition is yun nga, pababa siya, Pasa-pasa. pababa. Oo. Mhm. Kasi yun, the reason I ask that, kasi hindi marami, siguro less than 10 na nag-inquire sa akin na parang, ba't ganito, parang sunod-sunod. Pero usually ang mga natatanong is, I guess mas desperate na yung mga nagtatanong sa akin, na usually may namatay na, naging successive yung pagkamatay, tapos minsan may pattern pa yung pagkamatay. So parang yun, doon ako parang, syempre di ko rin masagot. Malay ko ba, wala pala akong experience sa ganyan. So yun nga, pinapasa ko sa inyo. pinapasa ko sa Lightsyears, pinapasa ko sa ibang groups. Pero minsan parang, again, na-mention ko kay Aki ito before mag-start yung recording. Sabi ko, meron ba kayong cases na parang meron kang may profound learning ka na nakukuha dahil sa pagka-solve nyo? I mean, just for example ito, kunyari sabihin natin generational curse na ganyan. Minsan di natin alam, yung ginagawa mo ngayon, may impact yan sa generation mo down the line. And ibang tao hindi nila kinoconsider yun. Sa totoo lang, yung na-mention ko kanina na parang if you are chosen or selected to go to a case, merong reason yun. So, part of our processing, part of our, after a case kasi, syempre, nag-debrief kami. Yes. And, introspect kami, nag-reflect kami kung bakit sa tingin mo andun ka sa case na yun? Were you there because in some way you mirror the case in your personal life or in some way may natutunan ka ba dun sa kaso or meron kang malaking contribution dun sa pag-solve sa case. So usually ganun yung processing namin na kaya si Aki yan dito kasi si Aki yung tawag doon, parang siya pala yung key para kasi sa kanya lumapit o siya yung kinausap ng spirit or ng elemental. Kasi kung wala si Aki, kami hindi namin makakausap. May mga ganong realizations after the case. A lot of at the end of the case yung realizations. Pero syempre meron mga times na
Ay naku, kasama si Nico, siguro kulang itong case. Oo, pag ganyan, isip na yun, heavy gat yata to. Kami ganyan na, ano, tawag doon, syempre, parang, ano namin yun, inside joke namin yun Oo. na, ano, parang, ang kasama si ganyan, naku, ano to, Alam, tawag doon, false possession or whatever, oo. ganyan. Parang ganun na, ano. But really, at the end of that case, doon kami, nag-uusap kami. Kaya pagka, yun talagang madaling araw na kahit gusto na namin umuwi, no, mag-uusap pa rin kami Pinaprocess na nyo. anong Oo. pinaprocess namin kasi it's part of closing the circle or closing Yes. the kasi pag syempre pag hindi mo ginawa nun parang nagano lang tayo parang we're just I don't know with the other groups but hindi siya serbisyo kumbaga Oo. hindi siya ano parang it's more of a transaction pagka gano'n na Mm. punta ka lang sa face, tapos alis na pagkatapos uwi na, ganun. Sa amin hindi. It's also helping ourselves develop ourselves. Mm. Mm. Ganun ang process. May naalala lang pala ako, siguro ibabalik ko lang, yung kung paano determine kung case o isang case. Isa sa mga, I guess yung ano, tawag dito, yung dispatcher. Isa sa mga tinatanong niya sa querent is parang i-exhaust na, kunyari, kung may sakit, Mm. Mm. na patingin na ba sa doktor? Mm. Baka kasi sumakit lang ulo, uy, baka ano to. So, isa yun sa mga gusto naming i-ano na mundane ano. Oo. Ina-exhaust lahat na under rule. Especially pag yung mga ganyan, mga healing cases. Yes. Ang dami yan na parang open na, ito na ba sa ganyan, finding. So, it's a really, kasi for a time I was dispatcher ano ba yun? When I was president nung ESP, ako rin yung dispatcher. Mm. So, the dispatcher's role is really, really important, no? To vet the entirety na, ito, ano lang to, parang krung-krung lang siguro to, or for the lack of a better term, sorry. Yes. Yes. Oo. Kumbaga, it's not really esoteric case, no? Yes. It's more mundane. Or ito, baka ano talaga to, medical case siya rather than, so yun. So the dispatcher's role is very important more than, kasi sa kanya nagsisimula ang pag-determine. May naalala pa palang isang instance na important dispatcher. Hindi ko lang sure kung ESP na or baka SQ pa lang, Spirit Questers pa lang. Yung may case, so pumunta yung team, may team na pumunta. Yung pala, i-convert lang pala, I mean, Ay, papangaralan lang. May pray over lang. ano Oo. yun, Oo. Kasama ka ba doon? requester siya. Pero hindi ako kasama. Pero may ganun. Nung una pa na, oh my gosh. Lumalabas yung age na. I'm sorry, nabing ako. Old case. Kasi dati, ngayon kasi, magpo-post lang si dispatcher sa groups or sa Facebook ng sino case, number, blah, 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 location, tawag doon, dispatch area. Ganun lang, hindi sinasabi ko anong klase, anong kaso eh. Mm. Need 3 people, need 4. Ganun ang ngayon. Pero dati, oh my God. Tawagan. Kasi dati, cellphone pa. Oo. So, ang lagay pa nun, parang hindi si dispatcher ang magsasabi sa'yo na kailangan ko ng 5 tao, ganyan. Ikaw dapat yung magsabi kay dispatcher. So, you're given a week, usually Saturdays kami nun. So, you're given a week parang, magte-text ka kay dispatcher, pwede ako this Saturday, gano'n. Tapos, aantay ka na lang noon at the last moment ng Sabado, kung kasama ka o ite-text mo, kung kasama ka o hindi. Ganun yung panahon before. Texting pa lang ang Mm. Tapos, tawag doon, parang, pag naiwan ka sa dispatch, bahala kang hanapin mo kung saan sila pupunta. Hindi ka sasabihan kung Oo. saan mo, tawag doon, pupuntahan yung kaso. Pero, yun nga, yung dispatcher namin during that time was a psychologist. So, Okay. hindi lang esoteric ang tinitingnan niya, even Yes. the mental faculties and tinitingnan nung dispatcher. So, yun. Pero meron pa rin talagang yun nga, nakwento ni Aki na pumunta sila doon. Tinray over sila. Hindi over sila. Oo. Hindi pala case. Hindi pala case. Oo. Sila pala yung kaso. Yung grupo pala yung kaso. Sige, grupo pa yung kaso.
Pero question ko is, yun nga, nasa dispatcher tayo. And I think by design siya. I think, if tama ko, time pa lang ng SQ, yung dispatcher, magbibigay ng, kumbaga, gagawa ng group na pupunta sa case. And by design, yun na hindi alam ng group kung ano yung case. Tama? Yes. Hindi alam ng group kung anong case. So kaya nga kami nagkakaroon ng ano, ay naku, Paano kasama hulaan? si Yes. ganyan, kasama si ganyan, ako baka ano to. Oo. Ganun yung ano namin. Pero hindi alam ni ano, nung group kung ano. Magsasabi lang yan si dispatcher na, bring kayo or dala kayo na, for example, healing implements or dala kayo ng dito, dala kayo ng minsan contextual clues, pero minsan hindi rin pala, sa iba nyo pala magagamit. Pero, piniprepare naman ni dispatcher kung ano yung tools or ano yung kailangan ninyong ihanda pag pupunta kayo sa, or minsan, ang sinasabihan ng tawag nito, ng dispatcher, si HI, who is the head investigator, kailangan magdala ng ganito. Or if not si HI, si respondent o yung client no, siya yung sinasabihan na maghanda kayo ng ganito para dun sa Sa darating. ganun. Oo. The reason I ask this kasi, and ililid ko to that question rin, kasi alam ko naman may mga listener na nagbubuo sila ng, hindi ko nila lahat pero may mga listener na nagbubuo sila sa sariling grupo nila and they base their, let's say, mas trip. Merong nagtanong sa akin, ganito, puntahan natin. So pupunta sila without parang, kumbaga, for me kasi, naiintindihan ko bakit yung dispatcher hindi magsasabi ng details. Para pagdating mo doon, as a group, kanya-kanya kayong, ang pagkaintindi ko, kanya-kanya kayong read para hindi biased yung Yes. yung lalabas na information galing from each of you, di ba? And I think that works kasi pag punta mo pa lang, may bias ka na, may bias yung sagot na sasabihin mo, di ba? Yes. So, let's say, bad example, merong isang grupo sila, pupunta sila, tapos, may aswang dito. Tapos, yun na, agad-agad iisipin na may aswang na doon. So, lahat ng makikita nilang through intuition, through their mind's eye, aswang Bias aswang na. Oo, di ba? Totoo yan. Yun yung number one reason kung bakit hindi sinasabi sa amin ng dispatcher, no? It's because para clean slate kami. Pagdating namin doon, Clean slate. ano kami tayo doon, talagang we will exhaust all our methodologies para we get to the root of the problem. Hindi yung meron ka ng idea or whatever. At yung mismong address na pupuntahan on the day itself, malalaman On the day itself, kaya kita kayo, sasabihin lang yan, Starbucks 6750. Ibig sabihin yan, baka sa South kami. Ganun lang, or sa Makati. O kaya pag sinabi, dito tayo sa Tomas Morato, blah, blah, blah. So, medyo nasa tayo, Quezon City siguro yan, or whatever. Yun lang ang aming knowledge of Yung clues Minsan, nyo. minsan yung pupuntahan namin dispatch area, yun na pala yung, yun na pala yung kaso. So, okay. Pero matanong ko, Miko, sabi mo nga pag nasasama ka, most likely kulam. Bakit gano'n? Hindi, pinag-isipan lang namin na baka. Sila, ano po sa kanila, bakit? Hindi. Kasi, before, how do I say this? Okay, sige. Before kasi, parang kami merong, how do you say, black ops. Okay. Na pag kulam case siya, hindi na siya dinadaan sa normal dispatch. I-dispatch na i-deploy na kayo. Sabihin sa, Nico, kailangan ka dito. Nico, Michelle, Ariel, kayong tatlo, kailangan dito. Yes. Tapos siya, Tarlac or wherever. Ngayon, pupunta doon. Tapos, na yun, parang understood na kagad yun na, okay, parang special case, so kailangan kami, gano'n. So, siguro na lang rin yun, nadala na, kasi ngayon parang, ang role ko madalas, parang pag nasa case ako, more on, tinuturuan ko na sila athletes. Parang, pag pumunta ako tapos kulang case, doon napuntahan namin. So, yung mga methods na alam ko, tinuturo ko na sa kanila kung paano nila gawin. Okay.
ano na ako, knowledge transfer na ako sa Yes. kanila. Oo. Ano, tsaka yun yung ano, yung role ko sa group na yun, when it comes to the organization is training and development ang hawak ko. So kaya kasi pag ano, ang mga joke pa ng mga nila ako, oh yun dyan si Nico, ano yan, tawag doon, maraming ituturo na yun ako. Mm. Oo. Oo. Ganun. But yeah, ganun na yung dati kasi ako yung student, so ngayon ako naman yung Nagpapasa. Yes. Oo. Okay. Ito, kulang related question. Mm. Okay. Kasi I'm assuming, Miko, na since yun nga, na-mention na pag sa'yo may kulam. So I'm sure para hindi ko sinasabing absolute truth ko ano yung sasabihin mo. Pero ikaw, based on sa mga nakatackle mo na may kulam, ano yung learning mo na parang, ano yung pwedeng gawin ng tao para hindi sila makulam? okay. Well, Siguro, usually, dun sa mga, dun sa grupo namin, parang inano namin is, para di ka makulam, you should raise your vibrations. Ang kulam kasi, it's a low vibration. So, kung parehas kayo ng vibration, low vibration mo, nega ka, tapos pessimist ka, etc., blah, 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 tatamaan ka ng kulam kasi it attacks your lower vibrations. So, ang ginagawa namin, you should raise up your vibration. So, mag-meditate ka or mag-connect to your divine, etc. Or sa mga Katoliko or sa mga magsimba ka, etc. Dasal ka. That's how you parang initially protect yourself from di ba? Para hindi ka tamaan. Pero syempre, may mga magaling namang kukulam na kaya nila talagang kulamin ka kahit ano. Merong mga tawag doon, may mga like pangontra na na pwedeng gawin. Minsan meron rin yung mga kunyari mga unintentional, Yes. kunyari pupunta ka sa isang lugar, pasok ka sa Starbucks, tapos paglabas mo parang wala ka na sa mood, ang lungkot mo na ganyan. Yun pala isa doon sa mga nasa loob ng cafe or ng coffee shop is hindi niya alam psychic vampire siya or Okay. So merong mga ganun instances but usually may mga parang first aid kami Yes, na yes. ginagawa. Or minsan we also have a parang training module sa ESD yung defense against the dark arts, no. Syempre Harry Potter, Harry Potter. diba? Oo. Yan. So meron kaming gano'n, no. So like for example, feeling mo if you're really sensitive with energies, no, ang isang symptom na sinasabi namin dun is parang alam mo yung nagre-ring yung pandinig mo or may Yes. tinnitus ka, whatever. Tinnitus, oo. mm. Yun, ibig sabihin nun merong nag-penetrate ng aura mo or ng shield mo. So, usually ginagawa namin doon, all you need to do is cross your arms, parang magka-cross ka ng arms or Yes. you cross your legs para hindi sila parang cancel out yung kanilang Kaya pag sa mga coffee shop, no, mahilig akong naka-dequatro. Okay. Cross yung arms ko, For ganyan. protection. Para pinoprotect ko yung sarili ko. Especially if you're like me, no, pag empath ka, yung very sensitive ka to the Yes. emotions of other people, kailangan mo talagang alagaan, mag-self-care ka na, no? Kasi alam mo na ngang very sensitive ka, makasagap ng emotions ng ibang tao, whether intentional or not, ma-drain ka talaga. So you have to protect yourself, no? Cross mo yung arms mo, ganyan, or cross mo yung legs mo, or bring with you black tourmaline para tawag na, na-absorb yung negative energies dun sa black tourmaline na negate niya, or hematite. Kung hindi ka masyadong sensitive sa energies, no, you can use mga ganong implements para hindi ka pero so that's for yung mga unintentional na or attacks, no. Energy. Pero yung pag inatake ka na talaga, may tawag doon, sa tingin mo inaatake ka na or kinukulam ka na talaga, some of our first aids, well, yung Saint Benedict's medal, you have that, you can use that, you can wear that, or pwede rin pag yung sa bedside mo or matutulog ka na,
You can have a glass of water with rock salt para doon ma-absorb yung ano yung kasi usually pag kinukulam ka doon ka sa pinaka-defenseless mo na state which is matutulog ka, di ba? Oo. So it acts as a ano tawag nun? Well, not a dream catcher, no, but Oo. ano, a curse catcher, a spell catcher. Oo. So tapos in the morning, syempre wag mong iinumin, di ba? Oo. Wag mong iinumin. Kasi nung nag-catch eh. Oo, correct. Oo. Ipa-flush mo kagad sa ano sa inodoro yung ano, di ba? Or sometimes yung mga binibigay namin na first aid sa kanila, sa ilalim ng kama mo maglagay ka ng pocket mirror, may pocket mirror. So, di ba pag binuksan mo yun, meron siyang mirror side. Yes. Tapos itataob mo siya. So, Facing the down. mirror facing down on the floor, no? It acts as a reflective shield, no? Okay. Kung mayroong magbato sa energy, so tatalbog lang siya. Siyempre, wag mong iharap yung ano. Tapos pag gano'n, doon mo na ilalagay, wag mo nang gagalawin yung ano, yung mirror. Doon, wag mo nang titignan yung Oo. makeup mo. Maayos. Oo. Huwag mo na siya gagamitin, no? Doon na Oo. siya sa ilalim. Tapos kung maglilinis ka, so just close the, ano, without looking at the mirror, and then just open it again, and then put it face down, no? Pagka malinis na siya. Malinis na yung ilalim ng kama mo, Yes. rather. Oo. Ganon, no? Huwag mo lang siyang titignan. So, ganun yung mga, ano namin. Or, yung usual na ginagawa natin, Aki, di ba? Pagka galing ka sa case, anong ginagawa mo pagka uwi? Salt bath. Salt bath. So salt bath. Okay. Yeah. Bago ka matulog, salt bath. Or, ano, parang yung last buhos mo, meron kang pinch of salt. Last banlaw. Wow. Yan. So, I think yun yung mga, ano, yung Hamsa yung kaprat may, ano, amulet. Pwede yun, Hamsa. Or yung Evil Eye na, yung blue, Yes, no? yes. Mata. Evil eye. Oo. Kasi kung hindi ka, especially for people who are not really practitioners or not really aware of this, di ba? Bakit rin yan, di ba? Why do Catholics wear a cross or why do... Yes. Ganun siya. So, yun. Scapular. Sige. Scapular, rosary. I-advise ka. Aki, sa'yo naman ang next question ko. Kasi na-mention ni Miko na pag elementals ang ano, ikaw ang ano, pangsabak. So, Hindi naman. Hindi naman. Parang experience ko lang sa mga cases ba? Okay. Mostly elementals. So question is, are you able to communicate or see or ano yung kumbaga connection mo with elementals kung bakit medyo madami kang case na ganun? Ang contribute ko naman sa mga cases, it's more ano, yung nalalaman ko na lang, yung information. Information, oo. Kunyari, yung last na ano namin is Earth Elemental din. Parang nalaman ko yung pangalan, inaalam namin yung pangalan niya. Tapos, tama naman, malapit na sa sinabi ko. Siguro, ang learning na lang, natutunan ko sa cases na elementals versus spirit ng kausap is Yes. hierarchical ang elementals. In-observe talaga na. Kakatawa nga, kakwento ko yung si Miko yung kasama. Kasama si Miko doon sa isang case. Yung first time na nag-HI ako. Yung may kinakausap kaming high element. Ang tawag sa kanya is Apo na eh. Apo na mental. Usually, may mga ganun parang pag gano'n lang, pag normal elemental, parang ano. Pero syempre, when we pay respects sa kanila, no? Yes. Apo, ganyan, or Ada, or ganyan. Maraming ganun sa kanila. Very sensitive sila sa mga ganun. Tapos hindi acting. Sensitive. Oo. Yung case na pertain ko with Miko is so kinakausap sana namin siya. Kasi hindi pa namin sure kung siya talaga kung ano yung makakapag-solve sa case. So, isa siya sa nakita namin prominent. So, we tried talking to the Apo. Ang sinabi lang sa nakaka-receive sa medium namin is hindi parang sino ka para kausapin ako? Parang kailangan ko parang mas mataas sa'yo, parang gano'n. So, nandun si Miko. Miko, kausapin mo, ganyan siya, ganyan. So, kinausap ni Miko. Ano yung kailangan para ma-solve yung problem. Ang sinabi kay Miko, hindi ako yung dapat yung kausapin.
Oo. Yun lang. Yun lang yung sasabihin niya. Oo. Parang, kailangan ko lang ibang, hindi kita kausapin, kailangan ko mas higher Oo. person. So, Oo. tapos ang sasabihin lang niya, parang, hindi ako yung kailangan niyo Oo. kausapin. Oo. Oo. You could have like, told that to, Oo. di ba? Parang, Parang let me speak to your manager. Tapos yung pala sasabihin lang ganun. Oo. So in that sense, natutunan ko is about elements na no. May case system na Yes, sinusundan. yes, oo. yeah, case. Tapos, parating ka na, well, ganun ang rule. Kasi, we do not force people, elementals and ano. Kasi, di ba, that's part of our principle eh. Parang, we need to work with you. Parang, peaceful existence. No? Yes. So, pag ayaw makinig sa amin, nung ano, susumbong kami sa higher person o yung sinasakupan mo, ito ang ginagawa. Alam natin Okay. na ang batas ng kaligtasan, batas ng universe, ay ganito, ganito, ganito. So, ang bahala mag-reprimand ngayon or mag-discipline sa kanila is yung higher up nila. Ano mo lang rin, sa manager nila. Sa manager rin nila. Oo, oo. Reklamo lang sa Elevate. manager. Escalate pala, Escalate, escalate. oo. Na-escalate ang call. Ito ang question ko dyan. In regards sa, kasi may nakausap ako, again, alam ko naman na iba-ibang perception, iba-ibang interactions ng mga psychic sa spirit world, sa unseen world. Pero isa sa mga nasabi niya, ang title yata ng episode is The Man Who Built the Mountain. Ang sabi niya, merong rules daw talaga sa spirit world. Hindi ko sinasabing lahat, pero I think yun yung, in general siya magsabi. So hindi ko alam if sinasabi niya for all of spirit world. Pero sabi niya, may rules sila na hindi sila pwede magsinungaling. So pag tinanong mo sila, dapat ang isasagot nila yung katotohanan. So hindi ko alam, sa elementals ba ganun yung, or meron rin nagsisinungaling na elementals? Hindi sila, that's more of parang they twist The truth. the information rather than lie straight to your Outright. face. Oo. Tsaka may mga, although meron yung mga spirits na tricksters, no, na talagang, Yes. ano sila, tawag doon, deceiving and ano. Pero, Yes. pag pag nahuli mo sila, sasabihin nila yung totoo. They will, Ganun tell rin you, talaga. Oo. ganun rin sila. Kasi, ang ano nila is, yun nga they respect they should respect and they should follow the law of the universe. Ano. So, pag kunyari, kasi a lot of the cases na mga yung kunyari, kukunin niya yung soul ng tao or Oo. whatever, ganyan. Bawal sa kanila yun eh. Parang hindi mo dapat, kasi hindi tayo same plane, hindi tayo same rules, hindi tayo same ano. But we have the same universe, we have the same so you should respect that and rule of law or rule of the universe. So, kasi hindi ko alam kung meron silang konsepto ng karma or kung may konsepto sila ng but well, hindi man ako nagtatanong sa kanila kasi pero hindi ko kasi nakaka-chismisan. Pero tayo kasi, di ba, we know the consequences of Yes. our actions. Alam natin pag meron tayong masamang nagawa. No? Sa kanila, minsan it's parang vague ang Tapos, you have to tell them na hindi yan ang batas ninyo or whatever. So, maraming ganun sa kanila. And a lot of the siguro cases that we've handled ng mga, it's really because of misunderstanding of the human aspect, the mundane, the human condition, and the spiritual or the astral. Parang minsan malaking misunderstanding. Kasi syempre, di ba, like, hindi naman natin sila talaga nakikita all the time, di ba? Nakikita, yes. Oo. Hindi mo alam na nasaktan mo pala sila tapos parang very angry, ganyan. Or kunyari, hindi naman natin, like, a lot of the people, hindi naman nila naman may nakatira sa puno na yan. Totoo. Pinutol yung puno. So, tapos yung puno pala, kaharian na pala, so nasira yung kaharian. Oo. So, a lot of the things that or most, puro misunderstanding. Misunderstanding talaga. Oo. We don't
shared the same plane, you know. So, yun. Sino ba yung nagsabi sa akin nun? May nakapagsabi sa akin, sorry, hindi ko maalala sino nagkwento sa akin before. Tinanong ko siya, bakit ba sumasapi yung ibang, di ko sure kung elementals lahat yan, pero bakit sumasapi ibang spirits sa tao? Tapos ang sabi niya, kasi ang hindi natin naintindihan, hindi sila makapag-communicate sa atin kung a spirit lang sila. Pag Yes. sumapi sila, doon nila nasasabi sa atin yung hinanakit nila. Yeah. Pag inisip mo, kung black and white ka mag-isip, hindi, sumapi sila, masama yun. Pero minsan, isipin mo, oo nga, no? Paano sila That's true. makikipag-communicate? That's true. Even in our, you know, in our methods, no? Kasi, we need to talk to, para malaman yung kung anong message niya, ganun. Sometimes, no, kahit kayong lahat ay very capable mediums or medium, no? Minsan, hindi mo rin sila basta-basta makakausap or hindi mo rin sila basta-basta matcha-channel. Kasi may mga certain conditions rin yan na, like, we call it emotional truth, no? Okay. Kunyari, yung pinagdaanan mo sa buhay, parang similar kayo ng pinagdadaanan ng spirit or nung Yes. element, no? Tsaka ka makaka-relate because you have the same emotional truth or you have, parang you experience the same whatever, pain or emotion. Kaya siya lang yung makaka-connect with you. So, ikaw lang yung makakapag-channel sa kanya. So, minsan may mga ganung bagay, no? Kaya nga, parang if you look at yung cases namin, if you study our cases, Yes. minsan ganun lang, parang, ito, kaya ito yung tawag nun, yung kinausap nung spirit kasi they experience the same life, Yes. life circumstances in the past. Oo. Kaya ganun. There's nakalimutan ko yung pangalan nung palabas sa, ano mo sabihin to? Palabas sa Netflix. Oo. Nakalimutan ko yung title. Pero, it's the stories about an athlete, no? He went to a school, tapos siya yung nakaka-experience ng mga, hauntings, no? Okay. Tapos, in the end, it was revealed na, kasi he's parang runner siya eh. So, pag nag-run siya sa nadadaanan niya yung supposedly kung saan namatay yung person na yon. At the moment of that person's death, he was running away from someone. Parang Okay. nahabol siya. So, parang nakarelate siya doon. But, at a deeper, parang deeper realization nila after, parang yung nakadiscover pala doon sa katawan nung namatay na yon was a very, very distant ancestor of that Of that. athlete. Oo. So, may mga ganong bagay. I'll try to, message ko. Okay lang. Pero meaning mo, nung binigay mo yun as an example, meaning, may mga cases kayo na parang ganun rin lang, na may connection just because merong, kagaya nun, may interaction before yung spirit before yung tao. Minsan Yeah. ganun. Ito yung pinaka, na parang, there was a case that we, thought that it was a suicide case. No? So, syempre, pag mga ganun, usually parang, ayoko nakikonnect sa mga ganun. Yes. Syempre, Ang bigat. heavy sa ganyan, parang, sabihin ko sa mga kasama, pwede nang bahala dyan sa ganyan. Pero, tapos, sinasabi nila hindi ko sa'yo sa'yo lumalapit yung ganyan. Parang, kasi usually, pag kinakausap namin ang spirits or elementals, nagsisircle kami para controlled yung environment. To the point na parang pinakausap na lang niya ako diretso. So, parang, okay, sige, parang, kasi hindi ko mag-gets kung bakit hindi yan. Tapos, after a week or so, another group of friends yung kasama ko, classmates o batchmates ko nung high school, parang nagkakonfuan kami. Tapos, parang, out of the blue, yung isa namin kasama, parang, said na, alam mo bang nangyari ko, ganyan. Tapos sino? Si ganyan. Yung kabatch natin, si ganyan. Tapos, nag-suicide, blah, 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 blah. Parang, sabi ko, what? Sabi ko, tapos,
Tinandaan ko tuloy bigla sa natandaan ko yung pangalan tapos shoot, siya pala yun, yung Ah, kabatch ko pala siya. Kaya oo. ako yung kinakausap niya all the time na hindi ko, as in, doon ko na lang na pumasok sa shit, hindi ko siya makilala na siya pala yun. Kasi syempre, tagal mo nang hindi Yes, nakita. yes. Oo. Tapos syempre, hindi ko na tinitignan yung pictures ng Oo, ano, di oo, ba? oo. Doon ko na-realize na, oh, okay, so that was the connection that I was, trying to look for. Kasi Yes. kabatch ko pala siya noon. Ano. Tsaka may connection nga kayo. Oo. Oo. So yun, so parang, every time na ano ko yun, na naaalala ko yun, parang, syempre parang, in my, the back of my mind, no, parang, I could have done more. Kasi Mm-mm. parang, kilala ko pala siya. Mm-mm. Mm-mm. Pero after a week or so ko na lang na-realize na, hala, hindi mo na-recognize yung Mm-mm. Mm-mm. kabatch mo. Siyempre, I came from a big high school, di ba? Pero, but that person was more on the, parang kilala siya doon sa amin. So yun, there is always a connection, even if it's not emotional, it could Oo. be, Yes, oo. something like Oo. that. Mas sa mundane life. Ang next ko, kasi napunta tayo sa ganyan eh. Napunta tayo sa, again, it's life after death. Na for some people, yung fact pa lang na yun, hindi na nila mag-grasp yun. Kasi for others, ito na yung buhay mo, after yun, wala na. Pero kayo na naka-experience ng, again, sa cases nyo, in your personal lives, baka malalim na yung tanong ko. Pero how do you understand, sorry if sobrang baka malalim, yung existence natin. Kasi ako, naiisip ko yan minsan na parang, okay, nandito tayo para mag-experience, para ganyan. Siyempre, I have my personal understanding of existence and kung bakit tayo nandito. Pero kayo na-experience nyo to, na nagkaka-cases kayo about this, sa tingin nyo, ano yung rason? Ba't tayo nandito? Sorry, malalim ba? Well, for me, I'll try to answer it on my... Baka si ate meron Oh. Sige, ako Sorry, muna. ikaw malalim. Oh, go Ako muna kasi sa akin madali lang. Okay. Kasi Okay. ako kasi, inaalam ko pa rin yan. Okay, yun, good. Actually, nung tayo, meron tayong, yung regression. Yeah, oo. Di ba yung unite kami ni Miko sa past life regression? Wala akong nakita. Parang na-realize ko lang, at the count of three, wake up. So, na-realize ko, wait, nakatulog yata ako. Parang ang sabi mo nga, Miko, is baka at Hindi that ka time, ready. hindi pa Hindi ka pa ready. Wala man or ang gift. hindi pa ako ready or hindi pa ayaw pa ng universe na reveal Malaman sa niyo. akin. Oo. First, in that sense, hinahanap ko pa talaga yung purpose ko. Sa akin, Go, Miko. I think merong soul, merong kaluluwa, merong spirit, soul, yeah. And for me, yung souls natin, nag-undergo siya ng different processes para ma-complete niya yung sarili niya. Mm. O yung soul na. Kasi, well, ang daming studies, religious studies, ang daming philosophical studies na yung original soul mo has been broken down. Yes, No? So, oo. so, yung life cycles mo are part of processes, no? Or part of the process na kino-complete mo yung soul mo para mabuo mo yung sarili mo. And when you are already complete, that's the time that you reach in the Buddhist nirvana, or Yes. that's the time that you reach completion. No? Kaya meron tayong several life cycles or lifetimes na kasi we are trying to restore our souls bit by bit. No? Yun yung aking personal take on life. No? So, totoo yung sinasabi na may mission in life na kailangan mo. But, ang nangyayari dyan, syempre, pag hindi mo na-complete yung mission mo, di ba? Ulit ka. So, you need to continue it again. And, yun yung aking take on the purpose of life. And, Oo. why, of course, parang in Kabbalah kasi parang the soul needs to complete itself para bumalik siya kay creator. Yun yung niya, makabalik ka sa light, going back to the light. I remember it correctly. So, kaya mo kailangan i-complete yung sarili mo. Kasi as long as you're
not completely, you're still far away from the light. Yes. You know, belief in one tradition. Oh. Yun. Pero how does that kumbaga influence your the way you live now? Ah, The reason I ask is para mapaisip rin yung ibang mga nakikinig. Sorry. Oo. me, I just, try to, ano ba? Biglang Sorry. ngayon, just want to do whatever my goals are, no, in life. At the same time, no, things like this, no, being an ESP, giving back to, helping others, is for me, it's self-fulfilling, no. Pero kung if it has any impact to, recollecting my soul pieces, edi maganda kung meron pa siyang impact, di ba? Ganito, kasi hindi ko eh, syempre, pag, yun, yun. For me din naman, it's like a learning journey. This life will teach you something that you need to learn or understand about yourself. I guess it with that thinking, mas curious ako to learn about everything, not just the mundane but from beyond. Oo. And I think kasama din yun sa learning about helping others teaches things about yourself din. Oo. Yung mga cases na punta namin, parang marirealize ko, nga, no, applicable din sa akin yun, yung na kunyari, kailangan ko maging malinis sa bahay ko. Kasi, di ba, so below, as above, di ba? So, isip ko, nga pala, kailangan ko na pala mag-ayos-ayos dito ng Buti place pala nakasarado yung camera ko, nakita niyo yung kalat ko dito. Kaya naka-blur. Oo, kaya naka-blur. Naka-blur. Sobrang kalat. Pero, Method in the madness, yun na lang iniisip ko. Pero thank you. Oo. Again, the reason I ask that is, again, kasi minsan pumapasok sa isip ko, syempre, pag after mo ma-accept na there's life after death, kahit sa ganun lang, or there's existence after death, mapapaisip ka na, bakit? May mga bigger questions lang. And yun that's the reason I ask it to people like you na who encounter it, more regularly than us na may mundane lives kami, may trabaho na hindi namin na-encounter yung ganyan regularly. Yung seeing or interacting with the invisible world na, yun parang merong sistema pala na hindi natin nakikita. Yung kagaya nung na-mention ni Aki yung hierarchical nature ng elementals, parang ako sobrang fascinated ako doon na parang ano yun, bakit sila may ganun, ano yung sistema nila, paano ka mapopromote, paano ka by family ba yan, parang yung mga hari rin ba, di ba? actually, if we talk about hierarchy, well, if yung angels may hierarchy, Yes, yung demons may hierarchy rin sila. So, well, pag kinumpare mo sa parang, nga, no, may hierarchy sila. So, it is, it is, valid. Structure. May structure. Meron na ba kayong na-experience na, ayan isa sa mga favorite question ko, may na-experience na ba kayo na parang wala siya sa known understanding natin sa mga spirits? Like, meaning, kunyari, siyempre alam natin may multo, may mga elemental, may mga incubus, succubus, may mga parasitic entities, may tricksters. Meron ba kayo na-encounter na parang, uy, iba to or We just call them cosmic. Parang pagka, okay. mas mataas to sa ganyan, mas cosmic entity na ito. Hindi na natin carry, kausapin, or whatever. Oo. May mga ganun, So far, ewan ko kung sila Aki yung like fallen angels, yan, mga ganun. Pero, na-classify pa rin namin siya. Yes. Pero may mga, tawag nun, na-encounter kami, pero hindi namin sila directly ina-address or pinakausap. We course them to their, parang subordinates. Siya na yung pinakamataas na pwede namin kausap. Sabihin na lang na pwede mo mong sabihin sa ganyan. Oo. Ganon. Kasi we don't know how to address them. And
if you don't know how to address kasi someone, why would they listen to you? Parang, Ah, di ba there's power in a name. So, kung alam mo yung pangalan niya o alam mo kung ano siya, tsaka mo lang siya kaka-interact. makaka-interact, oo, oo. Ano yung ano yung pagkaintindi nyo doon sa mga cosmic entity? Parang talagang beyond this world ang kanilang existence Um, or talagang di nyo na iniintindi na rin lang? Parang nasa ano namin siya, parang hindi na namin siya syempre intindi kasi pag tinry namin intindihin, wala naman kaming Oo nga. reference din for Correct, that. correct. So, kung ano mo siya, we just call them, for the lack of a better term, cosmic entities. Para hindi na namin sila, kumbaga, kung titignan mo sa, sure, nag-analogy sa, sa Mm, Marvel Universe. yes. Di ba? Meron yung Eternals and yung Yes. mga So, siguro sila na yun, no? We don't have a proper name for them. Yes. So, alam namin, angels, yung angels, yung iba may mga pangalan sa kanila, archangel, But even, di ba, even God, or the concept of your creator, has many names, has many iterations in a lot of literature. It's because they don't know how to address properly, di ba? Parang, that's how ewan ko sa iba, but yun yung, yun yung kaya i-comprehend, no? Yes, oo, oo. Minsan, feeling ako, as assumption ko, minsan, yung mga na-encounter ng tao, let's say sa haunted locations, minsan I think thought form na sila, na creation na nung mga tao na, kasi may babae dyan, may white lady dyan, may white lady dyan. So lahat dahil na collective, may thought form na sila na buo. Posible yan. Yes, that's exactly the case of the ballet drive na babae. Yung babae sa ballet drive, it's not real, no? It's a collective, thought form. Yung white lady sa ballet drive. Yes. It's a thought form. Kasi pag tinignan mo doon, andyan siya, nakita mo siya, nararamdaman siya gano'n, pero hindi mo siya nakakausap, hindi siya nakipag-interact sa'yo. Ganun ang thought forms, or especially mga energy signatures na ganun sila, no? May mga, we call them elementaries, we call them mga, what's the term? Yung, at to a certain degree, you can communicate with them. Pero, if you go deeper, parang walang laman, walang It's because nagbabago-bago yung iniisip natin Oo. about that About certain that. thing. Yes, yes, oo. I'm not sure if, tama yung term ko. Iniisip ko yung term, parang tulpa or Yung Tulpa something. or yes, or Kini-create mo? Servitor, yun, So, yun, servitor. servitor. Or ganun. To a certain degree, they can, you can interact with them, pero hindi mo, pag piniga mo ng piniga, Yes. wala na silang Oo. Not like yung mga elemental. Sorry, mga elementals or human spirits na, you really interact with them. Yun yung mga ganung bagay, entities, very limited lang yung kanilang Kasi like for us, yung elementaries, or mga servitors, when a magician or when someone creates them, minsan meron lang rin na silang parang expiration date. Okay. Pag na-fulfill na nila yung kanilang duty, or yung purpose nila, tsaka sila mawawala. May mga cases kami na nagiging parang rogue Yes, yung oo. elementaries. Kasi hindi sila nabigyan ng proper expiration date or ng proper instructions. Kaya ano nangyayari? Parang hindi nila alam yung bakit sila nag-exist o bakit sila andyan. So, para mabuhay sila, because hindi nila alam yung ginagawa, yung dapat nilang gawin, para mabuhay sila, they begin siphoning energy from, the people around them, no? Kaya nagkakaroon ng sakit, hihingan, or whatever, or nagkakaroon ng hauntings, yan. Kasi nga, hindi nila alam yung purpose nila. Tapos pagka, mo sila na,
ano lang pala siya, tawag nun, elementary lang pala siya or servitor lang pala siya. So, kailangan lang niya ma-discover na, ito pala yung purpose mo. Tapos panalo niya, Mawawala. mag-seize na siya. Oo. In a way, para siyang robot, ano? Yes, oo. Na-program siya. Programmer, parang ganon. Oo. May narinig akong kwentong ganun na merong ginawang, kumbaga, servitor yung isa. Tapos, wala naman akong pinangalanan, so okay lang kwento to. Tapos, dun, habang nakikipag-usap siya sa ibang tao, yung isang kausap niya, pinuntahan ng servitor nang hingi ng energy. Parang nanlilimos, nang hihingi ng Ah, energy. Tapos sabi niya, dinescribe niya, ganito, ganito, ganito. Ay, yan yung ginawa kong ano eh. Sabi, ba't siya nandito? Bakit siya pumunta sa akin? Ba't siya humingi ng energy? Kasi hindi ko na parang kumbaga, hindi na niya pinapakain. oo, hindi niya pinapakain. End na. Pero hindi niya in-end yung, kumbaga, yung sabi mo nga, yung programming niya, hindi in-end yung Ay, purpose ng programming, servitor. Oo. So, I think yun rin. Baka, di ko alam kung meron kayong advice dun sa mga nag-experiment. Obviously, hindi mo naman mapipigilan yan. Pero, di ba, ano yung pitfalls of that or parang kailangan ingatan? Maraming ano yun. Kasi pag kunyari hindi mo nabigyan ng expiration date, they will try to live forever kasi hindi naman nila na ano. So, usually ang ginagawa namin doon, kung merong rogue servitor or rogue na elementary, we create another elementary or another servitor to negate yung ano. So, parang gano'n. Di ba, energy is ano, di ba? Energy is energy, no? Hindi mo naman na-destroy ang energy, so i-convert mo siya into something Yes. else. Oo. So, ganun yung ginagawa namin. So, pinaprogram namin yung ano, tapos once ma-consume mo na to, ma-convert mo na to, ma-ano mo na to, balik na kayo sa, ano, sa energy ng Earth or balik na kayo sa Oo. energy ng universe. Oo. Ganun ang ano natin. Pero, a lot of the cases na na-handle namin in the past na gano'n because yung mga nagka-double-double, Yes, ganyan. oo. Tapos hindi pala nila alam na meron na nagawa na ganyan. Ayun, Oo. tinatawag kami. Oo. Kasi Nakakatawag. nagugulo na. Kumbaga, Oo, nagugulo na for... nagpupunta po. Ito nga, nakakatawa, meron ako na pakinggan or may nabasa ako na parang sabi, technically, thought form tayo, ang humans, thought form tayo na ginawang servitor na nagkaroon ng existence and nag-seek tayo ng, nag-seek tayo ng existence natin. So, kaya tayo nag-exist ngayon kasi ayaw rin natin mamatay. So, pero yun ang origin Kaya, natin, ano, sabi. And here we are now, parang ganon. Oo. here we are now, di ba? Pero kung titignan mo, there could be some, truth to that. Kasi pag titignan mo naman yung, di ba, creation story natin, di ba? Diba? God created us in His image, Yes, di ba? So, ganoon na naman tayo. Ang ating servitor, or ating we created in our own image or, di ba, how we program them. That's exactly how our creator created us, supposedly, di ba? But, kaya tayo kinaiinggitan ng ibang entities kasi we were given free will. Oo. So yun ang tanong, saan ang galing yun? Sino ba gumawa? Sorry, yan ang mga naiisip ko talaga. Wait, bago tayo nakalampas tayo 1 hour. Pero pwede nyo ba kwento sa amin yung upcoming event nyo sa... Okay. Sige, Ikaw, Aki. Si sa Aki June ang 6, Aki ka bang pambato dyan? parang biannual event namin ng ESP. This time, summer solstice sa June 6th sa The Columns, 7th floor of The Columns in Makati, in Malugay. Malapit siya sa fire station across from Alpha Suites, if you know that. So, ano nandun? May tarot reading, may chakra balancing and spiritual cleansing, and then may mga talks din kami. Meron si Miko mag-talk din siya. And then, Sabihin mo, no? Anong talk? Then they talk about creatures, the Philippine creature. Carl Gaversa, no? Carl Gaversa si will Carl, talk about Philippine features, no? Tapos we also have
capacitar. So capacitar is a tawag doon, series of bodily movements for healing. So Mhm. that's going to be by Lex Balaguer. So he's Mhm. also he's a former ESP member. There's also going to be baybayin Mhm. workshop. Pero ano to, with a twist, no? So yung baybayin, how it's ano, used in a way that can benefit us. And then, due to popular demand, yung popular naman na ano, I'll be doing again yung past life regression. Kasi nung winter solstice, parang summer solstice last year, we had 2 sessions of past life regression, no? Tapos, pagdating ng winter solstice, parang ang daming tao naghanap. So, ayan, we will, ano, tawag doon, give you what you want. Oo. Yung mga pumunta ulit, no? So, we're bringing back yung past life regression. But aside from yung talks na yun, we also have a Wow. workshop by Ariel Marzan. So, Yes. uh, but this is a separate, ano naman, separate, concurrent, ano siya, concurrent. Dati kasi parang very, ano na kami, di ba? Sequential kami na Yes. talk 1, talk 2, talk 2. So, ngayon meron May si connected. Ariel, concurrent session on uh, abundance, ano yata, Abundance abundance. jar. Yeah. Tapos, we're going to bring in some new parts of the program ngayon. So we try to make it more interacting with Mm. with our patrons or visitors. So yun, please visit us. Anong details ng ano? Bukod dun meron din ano, parang bazaar na rin. May invite ka ng Yes, oo, oo, merchants. oo. So they'll be selling cards, crystals, other aesthetic stuff, and even mundane. May food din. Food and Mm, drink. mm. May new merchants kami, so Ayun. we try to bring in new merchants for that. So marami kayong makikita na sana magustuhan ninyo. So this time it's June 6th, Saturday, 1 p.m. to 9 p.m. 1 p.m. to 9 p.m. Mm. Ang theme natin, Aki, ay Salimbayan. so, It's Salimbayan yung theme it's a namin. Filipino word for parang sama-samang flight, it's about balance. Okay. Ayan. So, ilalagay natin ang information yan sa show notes. Wait, sorry. Meron pala ako hindi, hindi natanong if okay pa kayo. Last question, sorry. Okay lang. Okay pa ka. For sure. Okay pa, okay. Sige. Ito kasi, again, tinatanong ko to sa mga na usually, again, sa inyo, sa mga nakaka-experience, sa mga practitioners. Kasi tinatanong rin sa akin to. So, ito yung mga binabato ko, hindi ko masagot. In terms of spirit guides. So, sa understanding nyo ba, ang spirit guides, lahat ba ng tao may guide? Again, based on your experience? Yes. Yes, oo. Yes. Okay. It's a matter of, acknowledging them, or it's a matter of also, being aligned with them. Kasi minsan, hindi natin alam yung gut feel natin, yung spirit guide na natin yung nagsasabi na, "Hoy, wag ka dyan," or ganyan, ganyan, ganyan. Pero matigas yung ulo natin, whatever, hindi natin sila pinapakinggan. So parang, hindi natin na-realize na nandiyan sila. Yung mga ancestors natin, they become our spirit guides, no? Naging natin sila. Kaya nga may parang, in the Catholic faith, may guardian angel, Yes, ganyan. oo, oo. So, meron yan, no? We just don't know how to connect with them or to relate with them most of the time. Kaya sasabihin natin na parang wala or Yes. whatever. Oo. Or minsan, they also need our permission for them to enter our lives, no? Kasi meron tayong mga spirit guides na na-encounter natin in our daily life, hindi natin sila pinapayagan. Kasi because we have free will, and they Yes. cannot, they cannot force themselves upon us. Yes. Oo. Kasi they will break, certain universal laws. Oo. Ang usually tinatanong sa akin, meron ba akong kilalang reader na makakapag-usap sa guides niya?
So, correct me na lang if I'm wrong. Ang sinasabi ko na lang palagi, ang naririnig ko sa practitioners is, ang communication with guides is a personal journey. Hindi pwedeng hindi mo pwedeng sabihin, reader, sabihin mo sa akin ang sinasabi sa akin. Oo. Oo. That's true, no? Kami, when we, syempre, the purpose of, when we train our members, kasi meron silang training, required trainings natin. Syempre, para pag dumating ka sa isang case, or para parehas kayo ng method, may standard, standard Yes. methodology kayo, Yes. or whatever deviations from that, pwede naman, no? Pero at least you look at the standards muna. If it's beyond the standard, then it's okay. Kung, doon papasok yung mga specialists, di ba? Yes, yes. Oo. Pero, ang dyan kasi, yung, when we read people, no, we always tell them, no, yung querent, no, na we are just, giving you the message of, we cannot pull something out of thin air, no? Kung Yes, ito yung sinasabi ng universe sa inyo, nila, kung si spirit guide mo ay merong message para sa iyo, sa yun, either sa oracle lang yung dadaan, pero we cannot really talk to them without your permission, without their permission. Ganun yung Kasi as you mentioned, no, it's a personal journey, no? Ayun. Na-validate mo ang sinasabi ko. Thank you. Hindi, kasi yun rin ang sinasagot ko. So, hindi ko alam kung tama ba yun or hindi. Kasi hindi ko alam kung may readers na specifically just for that. Kasi yung iba, no, parang they access the Akashic records, whatever. For me, on a personal, parang, you always need permission for these things to facilitate these things, no? Kasi it's really, parang you're impeding on the free will of a person if you try to. Kaya nga sa amin, when it comes to number one, ko yun, parang number one pet peeve ko yun, no? Sa, hindi mo ako binabasa ng walang permission ko. Oo. Kasi it's really, tawag mo parang invasion of, ayaw nga natin na, di ba? Invasion of privacy, yung cellphone, tinitignan ng Oo. yung personal, po ba kaya na, Kaya pag, namin yan, part yun ng, namin, ng, training namin. Psychic ethics. Oo. Psychic Ethics, course. yes. Oo. Kasi, a lot of the, practitioners, hindi naman lahat, no? Marami sa kanila dyan, parang just for the, they will just make fun, no? Parang, ay, alam mo ba, ito yung nakakainis yung gano'n. Sa totoo lang. At sila yung nagiging rason kung bakit biglang nagkasakit yung tao. Kasi, alam mo yun, mo pinuwersa mo yung sarili mo sa tao na. So, nagulo mo yung energy niya, whatever. So, ngayon, nagkasakit, ngayon, nakusog yung tao. Oo, yes. Oo. Mga ganun, di ba? Kasi walang permission, di ba? Correct. Oo. Tsaka, free will is, very, very important. Even yung mga ESPS spirit guides, no? Yung Yes. ESPS a group. As We a have group, spirit guides. Bago sila naging spirit guide namin, very clear ang intention, and very, very clear ang discussion on free will. Oo. Good. Ganun, magandang learning sa mga nakikinig. And yan kasi syempre dati, no, yung ganitong you call it occult knowledge, kasi Yes, yes. parang hindi na siya hidden, parang it's open for everyone, and which is of course on one part it's a good thing, no, kasi na-awaken ang ng tao, naging aware sila, pero on on the other side of the sword, di ba? Yes. Marami yung sige, basta ganyan na lang, tapos na-violate nila yung free will ng ibang tao. So, we just need to be very aware of what we do and explicit permission. Even in healing, di ba? Yes.
Kahit mag-heal ka, even if your intention to heal someone is Very totoo naman, good okay, and what pure. to help, di ba? Pero kung walang permission from that person, wag mo siyang gagalawin, wag mo i-force yung sarili mo sa kanya na Mm. magaling, Mm. i-feel mo siya. Kasi most of the times, pag gano'n, syempre na sira yung internal balance ng tao, baka lalo pang mapahamak. Mm. Sakit, di ba? For all you know, kailan yung he or she has to go through that to learn Oo, something. baka karmic ano niya pala tapos Mag-interfere ka. Tapos nakialam ka nakialam ka. sa karma niya, edi Oo. sabit ka sa karma niya. Oo. Actually, maraming ganyan na sasabihin sa akin, Direk, yung kaibigan ko, ganyan-ganyan, kailangan niya ng tulong, ganyan-ganyan. Ang palagi sasabihin ko, okay, before tayo gumalaw, tanong mo yung kaibigan mo kung gusto niya magpatulong. Oo, di ba? Oo. Kasi Correct. kung hindi, baka, again, may kanyang rason siya, may kanyang reason, Oh, may yes. rason ba't nangyayari yan, di ba? So, ayoko rin i-force yung tao na, o pagalingin, patulungan natin, pero yung tao mismo ay magpatulong. Parang ganun. So, di ba? Diba? Oo, ganyan dapat. So clear. Ayan na, sa mga nakikinig, clear na clear tayo dyan. Wait, sorry. Before we go lang, may questions ba yung ibang nandito sa call? Baka may questions? Well, may tanong kanina dito si Biker Mama, paano sumali sa ESP? Ayun, oo. Pwedeng mag-message sa amin through Facebook or sa Instagram. Yes. Sa Tech Society of the Philippines, meron. So, well, meron sila. Meron kami. Meron kaming Ano kami? Facebook. So, message ka lang doon. Hindi si Aki at hindi ako yung sumasagot. Ah, Iba, si dispatcher usually. Sagot. mm. So, for cases no, meron. I think, ano rin, for recruitment, we're still open for recruit. Tama no, Aki? Yes, Oh, meron. kasi ano pa lang eh. May pa lang eh. So, until July or until June siguro, ano, baka meron pa kami isang batch niyan ng ano. Kung meron pa pumasok na application, meron pa kami isang batch niyan ng interviews just before July. the July anniversary. Anniversary. But most probably after the solstice na yung mga Interview. siguro last week or last week of June. Yung, So, contact us through Facebook Yes, Messenger. sa oo. Kaya bang maka-create ng shield lalo na pag ayaw mong mabasa ng psychic? Or Yes. ayaw mong Yes. pabasa? Okay. Yes. Oo. Alam mo, ang isa sa pinakamagaling gumawa ng shield sa amin, yan si Aki. Pato yan. Kasi parang di mo siya mamove. Pag gusto niyang takpan yung tatakpan niya yun. Sa amin sa interesting to note, no? Sa amin parang, maraming may specialization. Kaya nga Oo. kami grupo eh. Oo, Kasi, hindi, ang gift ng isang tao, hindi kayo para-parehas, di ba? So, Mm. the only way we can share yung gift or yung talent nila is when we join hands in a circle. Mm. Kasi we let the energy move eh. So, kung hindi ka nakakita, bigla ka na lang makakita or bigla ka na lang makakarinig, bigla ka na lang. Kasi nagmo-move yung energy sa inyo. Mm. Kaya kami grupo parati. And of course, syempre, parang hindi naman yung parang, baka ikaw lang mag-isa yun, ikaw lang magsasabi yun. Mm. Usually, talagang, at a minimum, 2 tao pinapadala namin sa case. Not unless parang ka na, institusyon ka na sa grupo na kahit ikaw mag-isa magkaso, sige, Oo. pwede. Oo. Ano yun eh, check and balance, di ba? Para Check and para balance. ma-confirm na baka imagination mo lang pala. Kasi lahat tayo, even if we pick up the same thing, kunyari merong entity, ang itsura nung kay Aki, because of his current state of mind or emotional state, iba yung itsura sa kanya versus sa iba sa itsura sa akin. So the only way to confirm if we're talking about the same person is, kung, Aki, hindi, okay, so it's the same pala. Iba lang itsura sa amin. Kasi meron tayong iba't ibang life experiences. Yes. Oo. Yung state of mind mo, yung state of emotions mo at that time, di ba? Tsaka, the spirits, no, they let them see us the way we would understand Yes. them better, no? Oo. So kung kunyari, magulo ang state of mind mo ganyan, makikita mo sa kanya, duguan siya, whatever. Oo. Pero pag nakikita pala ni Aki
tawag na, maganda or whatever. Kasi iba yung state of mind State of namin. mind Kasi, niya. or yung experience namin. But Oo. we're just talking about the same person. Okay. Last question na, sorry tumagal tayo. Is it possible po na may sumilip sa'yo through dreams? Yeah. Hindi. Meron nga kaming case, nag-channel kami, yung channel namin, tulog. So, meron kaming case, magkaiba ng time zone. So, probably tulog siya noon. Tapos na-channel namin siya. Tapos nagulat na lang kami kasi sabi ng respondent, kasama namin yung respondent sa, buhay pa yan siya. Ganyan siya. So, wala na siya. So, yun, because, our soul or spirit travels or, thoughts natin travel. So, sumilit sa dreams? Yes, definitely. Niloloko pa namin sila akin pag hindi kayo umayos, ganyan, napuntahan ko kayo sa, panaginip, ganyan. Oo. So, yan. Yeah. May tanong pa si Gail yata. Yes. Nababasa ba daw natin sila ngayon? No. Hindi po. No, walang permission Reflex eh. po. Hindi kami, ay nako, isa ako sa mga bigla kang babasahin. Oo. So, hindi ko rin siya ginagawa. Pag, kunyari, I know na medyo, ako, tawag doon, ino-off ko yung switch ko para hindi ako makasagap basta-basta. Okay. Oo. Intentional off siya, parang ganun. Yes. Oo. Intentional off. So, sa mga chismoso, hindi pwede yun. Kasi gusto mo nalalaman lahat. Sa mga mahilig sa antique shops at nagpur-purchase ng mga jewelry daw, okay na ba yung i-cleanse sa salt water, yung object? Yes, depende na lang kung pag kine-cleanse kasi natin ang isang object, we cleanse yung mga stagnant energies, no? Ganyan. Pero kung cursed object siya, ibang usapan. So, Okay. So, sa mga nagtanong, make sure mo hindi mo kang cursed object yan. Kasi, di ba yung cursed object sa yung lang, tawag nun, kunyari, natirahan lang or ganyan. yes. mga- Oo. Very, part ng namin yan. Meron kaming module on psychic hygiene and Psychic hygiene. kunyari yung hindi ka mag-collect ng mga, labubu, ganyan, or Inano mo rin, nililinis mo rin sila kasi yung mga ganyan, sympathetic magic o sympathetic, tinitirhan yan. Even yung mga santo natin na, for the Catholics, yung mga santo, pag hindi mo nililinis yan at hindi mo, titirhan yun. Ako, ito na. Wala na mag-question. Ito, last question ko. Kailan babalik yung Paralenials? Sila Kurt and Denise, Nako, si Denise kasi, si Denise graduate na ng master's. Busy sila with academics. Busy sila with study. So, ayun. Hindi na ako, Hindi namin masabi. Oo. kami ni Aki ngayon, nakafocus kami ni Aki sa Solstice kasi kami magkasama kami sa Okay. organizing Sa organizing. committee ngayon for Solstice. So, kasi Paralenials in front. Tatanungin namin sila para sa inyo. Ayan. Abangan natin ng update. Kasi marami ako nakikinig na ako noon, tsaka marami akong kilala nakikinig noon. So, yun. Thank you, Miko, Aki. Salamat. Thank you very much. Salamat sa... Thank you. Thank you rin. Thank you. So, yun lang ulit ako. It's refreshing yung ganito na, at least for me. At least for me ngayon, kasi puro, ang inaasikaso ko ay, para sa masters ko. Parang ngayon, parang break from the, Ay, sorry, isang pahabol pala about Summer Solstice. Ay, go. May ongoing pang early bird promo hanggang May 16. yeah. The early bird pro, parang Buy 2, get 1 free access. punta kayo please and invite your friends and kahit mga sa tingin ninyo hindi interesado, biglang may pupunta yan. Kasi ako, ganun lang rin parang, okay. Basta, please share. Nasa, sa Facebook page namin, Solstice by ESE. Tsaka yung Esoteric Society of the Philippines na page namin in Facebook and in Instagram. Andun yung collaterals. Andun rin nakalagay kung sino yung mga speakers namin.
And we will release the program soon. Mhm. We're just finalizing, but we're doing a lot of different things this time kasi dahil marami akong time. Marami akong time makialam sa kanila. So, yes. Wait, yung past life regression na gagawin mo, per person yun? Tama? Or as a group yun? As a Oh, group. it's a group. Mm. It's tawag doon, it's actually, I don't know kung merong ibang gumagawa ng ganun, but I sort of devised it in such a way na pang-group yung mangyayari. Mm-mm. And tawag doon, syempre the room can only tawag doon, accommodate so Yes, much. yes. So first come, first serve. And Mhm. ngayon, one session lang kami. Nung previous summer solstice kasi 2 sessions ang ginawa namin doon. So parang merong early afternoon and yung late night. So ngayon, I think, ako ba yung last? Pag-usapan natin. Pag-usapan namin. Ah, Kasi Sige, maraming, sige. but anyway, so please, you haven't tried past life regression, kung first time ninyo na magpa-past life regression, I go. thought I will be happy to facilitate it for you. Thank you. Aki, Miko, maraming salamat. Thank you very much. Miko, Aki, thank you again sa pag-accept ng invitation. For those of you who are interested to attend the Summer Solstice event of ESP, lalagay ko ang links sa show notes. Para sa mga gusto rin mag-try sa recruitment ng ESP, makikita ang link sa show notes rin. Ang dami ko na namang natutunan, ang dami ko na namang iisipin pa uli. Isa na dyan yung hierarchical nature ng elementals na na-mention. For sure, magiging LL portion yan in the future. Yung isa pa yung cosmic entities na, ano ba yan? Iisipin na naman natin. If may na-mention sila Miko or Aki na kagaya na experience nyo sa mundong di nakikita and gusto nyo ikwento, email nyo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. In case this is your first time listening to the podcast, welcome to the Paranormal Podcast. Ang podcast ay collection ng mga first-hand experiences sa mundong hindi natin nakikita. Mga multo, elemental, unknown entities, aliens, at sabi nga nila, unclassified cosmic entities. Ang recommendation ko ay simulan nyo sa episode 1 dahil maraming connected stories sa podcast. Sa mga type ng ganitong kwentuhan, gusto nyo mag-update pag may new episodes sa podcast, like and subscribe sa podcast. Mahahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter X, Instagram, Threads, at TikTiks. Merong new episode every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube, and 5 days after sa Spotify, 7 p.m. every Tuesday. Pili lang tayo ng isang comment for this episode. Gagawin ko na rin lang relevant sa mga napag-usapan kanina. Sa episode last week with Sir Theo ng Paranormal Philippines, nag-comment si Death by Labada. Diba si Madam? Sabi niya, thought forms. Feeling ko pwede ito rin ang pinagmulan ng mga urban legends gaya ng babae sa Balete Drive at mga multo sa schools. Hi, DBL! Ayun, napag-usapan rin namin yan dito with Miko and Aki na most likely nga yung ibang urban legends ay nabubuong thought form. Pero ang challenge dun is kailangan mong malaman muna if thought form nga ba or servitor or actual sentient entity of a human spirit or an elemental. Yun yung challenge sa ganun. And kung wala ka namang necessary abilities or clear senses, parang hindi mo siya magagawa. So ayan, Madam Death by Labada. Dadami na naman ang iisipin natin. Gipit lang ako sa oras at di muna tayo makakasagot sa comments, pero assure ko kayong binabasa ko ang comments. Hindi man ako makareact or reply sa mga sinasabi nyo. Salamat din sa mga sumusupport sa podcast, ang ating Paranormal Patreons and YouTube members. Maraming salamat. April Arian Biker Mama, Z, The Count of Monte Cristo, J3 Laura, Gracie Yad, Hotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des, Anonymous, Solana Moon,
Mary Grace, Leah J, Chris, Joe, Erica, Jella, Aimee, Ready Set, Jervy Nakamura, Gray Creek 676, Rexon 1231, IXLLXCX, Isa, Nuna, Catscat, Joysan, Freeland, Queen, HS, Pusang Ina Nyo, Kathy, Liam, S. Forshan, Dreamcatcher, Jack Nika 12, Denre 4753, Skull Walker, at ang ating new YouTube members na sila Chris B 7065, Ayo Boy 4292, Solrith 00 or OO, Arky Jr., Savior 62444, Princess G 6324, Gabriel Castro 8168, Bea Samoza 4203, Kickers 878129, MGR 0319, KDL 76-R2S, and Maru Benitez 3690. Maraming salamat sa inyong support. Thank you very much. Patreon is one of the ways you can support the podcast. Siyempre, pwede rin kayo mag-YouTube member. Sa mga nag-YouTube member dyan and nagpag-session kayo na membership, please email me para maisama ko kayo sa mga future calls and makuha nyo yung inyong advanced episodes. Well, lumalabas rin naman yung advanced episodes sa YouTube, so pwede rin yun. Of course, you can always support the podcast in other ways. Pwede mag-comment sa mga nilalabas na videos sa YouTube gaya ni Eriza Miguel 5811. Salamat sa support, Eriza. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat sa inyong lahat. Please stay safe. May na-mention si Miko kanina tungkol sa labubu na sympathetic magic. Ano nga ba yung sympathetic magic? Isa ito sa mga pinakamatanda, masasabi nating pinakagamit na paraan ng pag-iisip tungkol sa magic sa buong kasaysayan ng tao. Ang pinaka-basic concept ay ang mga bagay na magkatulad o dating magkasama ay patuloy na nakaka-impluwensya sa isa't isa kahit malayo na sila. Magagalit ang mga physicists sa akin, pero pag inisip mo, yung concept na yon is parang quantum entanglement. Kahit magkalayo na sila, may effect pa rin yung, let's say, yung dugo, may effect pa rin dun sa taong pinagkunan ng dugo. Parang ganon. Madami-dami pa akong nabasa dito. Siyempre hindi pang edel length. Pero kung na tayo lumayo pa sa mga concept na kabisado nyo, mga nakikinig. Yung kulam, barang, gayuma, palihi, at yung iba pang medyo nasa Filipino spiritual practice. Pero bago tayo tumuloy dyan, bakit ko nga ba nasabi nung simula, noong unang panahon pa siya? Kasi based sa anthropologists, isa na doon si James Fraser. Nasabi niya to sa book na The Golden Bough, na yung mga ganitong principle ay meron na noong time pa ng cave paintings pa lang. Sabihin natin 20,000 to 15,000 BC. Analysis nila ng pag-drawing nila nung pagkahuli sa animal, yung mga nasa cave, nasa wall painting sa caves, na yung pag-drawing nila na yun yung nagiging desired outcome nila sa mga hunt nila. So kung na-spear nila yung animal doon, ideally, ganun na mangyayari pag nag-hunt na sila. May psychological analysis pa sa mga bakit posibleng na-develop yung ganitong pag-iisip, pero skip na natin yun dahil ayokong maging mamaru. Stick na lang muna ako dun sa mga nasabi sa episode. May parallels din itong episode sa episode last week with Theophilus. Kung naalala nyo yung na-mention niya na yung labubu na pwedeng pamahayan ng entities or spirits. Sinasabing may two laws ang sympathetic magic. Isa na dun yung law of similarity. Like produces like attracts like. Humanoid form, ang mga poon, labubu at action figures, kaya nasasabing pwede silang bahayan.
Like produces like, kapag gumawa ka ng likeness ng isang tao, doll, or drawing, at kung may mangyari doon sa doll or drawing, sympathetic magic na ang panipaniwalaan mo, mangyayari rin yun sa likeness no taong pinag-drawingan mo or yung doll na ginawa mo. Kung familiar ka sa voodoo dolls, yun yung concept doon. Again, sa Philippine context, andyan yung kulam, andyan din sa baram, sa kulang, di ba? So, hindi ko na-explain kung paano ginagawa yon at baka gawin nyo pa. So, yun na muna at makapahaba na naman tayo.